Alam mo ba yung pakiramdam na antok ka pa, tas gusto mo pa matulog? At dahil meron kang anak na napakaagang gumising ay hindi pwedeng tulugan mo na lang. Napakaaga nga nagising ni Isabel ng araw na ito. At kapag nagigising nga siya ay saglit lang siya nananahimik tapos iiyak na at gusto nang lumabas. At kapag maaga nga nagigising ay maaga rin siya nakakatulog, kaya naman nagagawa ko na ulit ang gawaing bahay. At after nga maghugas ay dito naman sa bakuran. Nawalisan na nga ni nanay ang banda doon. Kaya naman dito na lang ako sa may tabi namin at sa harap ng bahay namin magwawalis. Nang matapos sa pagwawalis ay sinilip ko naman si Isabel at natutulog pa siya. Kaya naman hinanda ko na itong lulutuin ko at kinuha ko na sa rep ang mga kailangan ko. Gulay nga pala ang lulutuin ko ngayon at ginisang ampalaya. Isa nga ito sa paborito kong ulam. Sinimulan ko na nga pala ang paghihiwa dito sa mga gulay. Ganito nga lang pala ako magtanggal ng mga buto ng ampalaya. Pwede nga akong gumamit ng kutsara dito pero hindi na ako kumuha dahil dagdag pa sa hugasin. Kaya naman kutsilyo na lang din ang ginamit ko pantanggal dito sa gitna. Nang matapos nga ako sa paghihiwa ay binabad ko na rin yung ampalaya sa asin para naman mabawasan ang pait nito. Ilang minuto ko rin pala yung binabad bago ako nagsimula sa pagluluto. Minadali ko na nga lang pala ang pagluluto dyan dahil iyak na si Isabel. At half cook nga lang ang pagluluto ko sa ampalaya. Panay ko nga rin siya sinisilip at baka mahulog sa higaan. At ito, luto na nga ang ating ampalaya. Hindi ko na nga napakita yung paglalagay ng itlog dahil iyak na iyak talaga si Isabel.
Kaya ang hirap talaga iwanan ng batang to dahil sobrang makaiyak. Kaya naman na maluto na yung ampalaya ay lumabas na kami. Ayan at may bakas pa nga ng luha. Pagkatapos si nanay naman dito ay patapos na sa kanyang labahin. Maganda rin ang sikat ng araw ngayon kaya makakatuyo siya agad. Nang mailapag ko nga si Isabel sa kanyang worker ay masigla at masaya na siya. Ayan at gusto niya nang guluhin si Tita Jaika niya na natutulog sa duyan. Kaya naman niready ko ng pampaligo niya tas niliguan ko na rin siya. Then after nun, ayan, kumain na rin ako. Naiyak na nga sa walker si Isabel kaya kinarga ko na habang kumakain. At ayan, susubuan ko na lang din siya. Napakasarap nga ng ginisang ampalaya na ito. Lalo na nung lagyan ko pa ng oyster. Nalaman ko nga lang pala ang paglalagay ng oyster na yon sa asawa ko. At nang matikman ko nga ay masarap nga. Kaya kapag nagluluto ako ng ampalaya ay nilalagyan ko na ng oyster. At kinahapunan nga, ito at nakatulog ang magtita. Tas si nanay din ay nakatulog sa pagbabantay kay Jaika. Bandang alas 4 ng hapon na sumama ulit kami ni Isabel kay Papa para sunduin sila mama at kapatid ko. Dahil bibili nga ako ng gulay na pansahog sa apritadang manok na lulutuin ko kinabukasan. Namili na nga rin ako ng kamatis dahil mura na ang presyo nito ngayon, di katulad ng dati. Nang mailagay sa ref ang pinamili ay naupo kami ni Sabsab dito sa labas. At hanggang dito na nga lang po ang video na to. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share at follow. Salamat!